Boss FLM, salamat po sa binigay niyong wheelchair sa amin. Hindi po namin magamit dito. Nais ko po sanang lumpuhin kayo at ipalo sa inyo na magamit. Hi everyone! Mukhang may malalang sakit si Norman Inidoro dahil tila hindi tumitigil ang kanyang pagdahak ng malapot-lapot na FLM or plema. Sa video na ito ay panoorin natin ang mga mapanlinlang na salita ni Norman Inidoro at ang kanyang pagdahak na hindi gumagaling. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa pagyayabang ni Norman Inidoro na hindi na matutuloy ang warrant sa kanya. Ang sabi niya ay ako daw ay mahuhuyo. Ako daw ay makukulong. Abay, anong petsa na? Oho, kasi eto na ho yung matindi. Yung pinagyayabang nila na warrant, mukhang hindi na ho matutuloy. Oho. Dahil nakitaan ho ng mga magagaling na prosecutor yung merito ng aking counter affidavit. Maya-maya ay bumuwelo si Norman Inidoro at pinisilang kanyang ilong sabay pakawala ng kanyang mga tiyanak na kulay dilaw. Ayan. So yun. Ito yung nakakapanlinlang sa mga OFW na kesyo gagawa daw itong si Norman Inidoro ng humanitarian pero kakapiranggot lang po ng palipad ang kanyang gagamitin. Maraming salamat po. Dahil sa inyong yung mga pinalipad nyo ay hindi ho yan sa akin mapupunta. Yan ho ay makikita ninyo ngayong araw na to na ako po ay o-order ng 50 wheelchair. Pero kung ilan yung maikakarga ko, medyo may kamahalan yung wheelchair, minimum 3,000 to 5,000 pesos. Dito ay kinilig si Norman Inidoro dahil gumana ang kanyang mga humanitarian kuno sa kanyang live dahil may nagpalipad sa kanya. Marami po. Sabi ni Josephine Magbanwa, nagpalipad uli. We will soon make the US 5K reward for the arrest of Susan Yance, official, of course, through FLM, and 5K upon eventually conviction. Uy, thank you ma'am. Magpupursige po ako dyan. Magpupursige ako dyan. Oo. Teka. Sabi naman ng netizen na ang buhay ay hiram lang daw kaya dapat daw isauli na ang buhay ni Norman Inidoro. Jose Pelem, tama ka. Yung buhay, hiram lang natin sa Panginoon. Kaya dapat isoli mo na. Dekalibre ka talaga, idol. Tinanong naman ng netizen kung bakit mukhang karo ang sasakyan ni Norman Inidoro. Si Paulo Ibarra, Jose Pelem, ba't mukhang pangpuninarya ang sasakyan mo? Ay, hindi na bali. Oo, okay lang yan. At least, very comfort, malaki. Tignan mo, masasakyan. Makakapagsakay pa ako ng wheelchair. Asan na yung cellphone na isa? Ito. Tila malapot-lapot naman ang FLM or plema ni Norman Inidoro dahil para itong kanyon at ang bala ay kulay dilaw. So, yun hong pinapangako ni Makagago, sabi ko nga, wala hong natupad kahit isang beses. Wala namang natupad. Puro lang siya kwento, puro daldal na inaasahan ng kanyang mga supporter. Hindi naman magamit ng netizen ang wheelchair kaya kay Norman Inidoro na lang daw ito gagamitin. Boss FLM, salamat po sa binigay niyong wheelchair
sa amin. Hindi po namin magamit dito. Nais ko po sanang lumpuhin kayo at ipalo sa inyo na magamit. Pwede. Halika, pakita. Dalhin natin niya sa Dalhin natin niya sa kasiguran. Dali. Halika na. Oh, kala mo ka naman may tira. Wala ka naman tira. Kamote. Oo. Nge. Meow. Ito yung kalokohan ni Norman Inidoro na kesyo mamimigay daw siya para magpalipad kayo sa kanya. Pero wala talaga yan. Lika, Elevate, papunta akong Pampanga. Gusto mo dyan ako magbigay ng Dyan ako magbigay ng sa mall dyan. Kailangan ko ng videographer. Gusto mo? Pag oo mo, babiyahe ko ngayon. Promise. Mikaela. Oh, hindi. Dyan ako mamimigay. 10,000 each subscriber. Basta randomly na napili ko. Sinabi naman ng netizen na kaya daw sa kotse natutulog si Norman Inidoro ay takot sa warrant. Ay, sabi, kawawa sa kotse na lang natutulog. Takot na, ay, bakit naman ako matatakot umuwi? Kahapon, 2 araw ho ako dyan sa Maynila. Doong 19, 3 korte pinuntahan ko sa isang araw. Supreme Court, Parañaque, Pasay. Kahapon naman, Parañaque. Hindi ho nakita doon si Jason Warnaculaebak. Oo, naduwag na naman. Oo, abogado na naman yung pinapunta. Pero si Jason Warnaculaebak, wala. Takot. Takot na takot. Mamimigay naman daw si Norman Inidoro ng wheelchair. Sinong bibigyan niya? Dahil nasa gubat siya at wala namang tao o bahay doon. Ako po ay papakita ko sa inyo. Yan. Ako ay nandito ako sa most depressed barangay, most depressed area. Kung makikita nyo. Ayan sa Bulubundukin ho ako. Andito ako sa gubatan na hindi malaman kung nasaan. Oh, ayan, baka sabihin nyo kung saan. Andito ako. Pumasok lamang ako doon sa aking sasakyan. Gawa ng open air ho ito. Ako lang ang tao. Ayan makikita nyo. Yes. Andito ako sa Bulubundukin. Oh, di ba? So, ibig sabihin, sinasabi kong most depressed area and most depressed barangay ay akin ho talagang pupuntahan. Hindi ho ako minsan marunong magbiro. Kapag sinabi ko hong darating ako, darating po ako. So may date na ho ng schedule kung sino yung tatanggap ng mga libreng wheelchair, libreng salamin, libreng bigas. So kung makikita nyo ho rito, ang kalsada ho ay wala hong kalsada. Ay ang kalsada, kung makikita nyo, as in, wala pa ho talagang bahay, kung makikita nyo. Wala hong bahay. Lang, mga tolda. Ayan andito ako. As in, most depressed. At yan po ang kalokohan ni Norman Inidoro at ang kanyang ubo na hindi gumagaling. Sa ating pong mga kababayan ay isa lamang pong poverty content ang ginagawa ni Norman Inidoro. Yan po yung kesyo tutulong daw siya. Pero kakapiranggot lang na pera ang kanyang inilalabas doon sa palipad na kanyang natatanggap. Noon po ay gumagana yan, lalo na noong pandemic. Na kesyo daang sako ang kanyang pinimimigay at mga libu-libong kalabasa ang kanyang binibili para sa ating kababayan. Pero lahat po ng yan ay upang kumita si Norman Inidoro ng malaki sa mga palipad nyo. Isa yung negosyo na talaga namang epektibo dahil ayon sa mga tauhan ni Norman Inidoro ay daang libong dolyar ang kinikita ni Norman Inidoro sa mga palipad nyo araw-araw. Hindi naman po masamang tumulong sa mga Pilipino, pero kung isa na itong negosyo upang mabuhay si Norman Inidoro ay malala ka ba sa sirang Poso Negro. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.